Day in my life as a trying hard na vlogger. Purpagdipid juday. Oh, Kuya Juan. So dahil nga trying hard na vlogger tayo, pahihirapan natin yung sarili natin for today's video. Kasi nga parami yung mga itlog sa maliit natin na farm, gagawa tayo ng DIY na incubator. Kasi nga pag hindi natin nilagay sa incubator yon ay baka kakain tayo ng maraming balot. So 160 or nasa almost 200 na yung eggs natin in 3 weeks. Actually, hindi namin siya pinapasok agad sa incubator kasi nga para tipid, pinagsasabay-sabay namin. Kinolekta yung mga itlog, 1-2 linggo, binalot ng papel, nilagay sa fridge, at saka sabay nating ipapasok sa incubator. Kasi para naman pag kuha natin ng mga sisiw, linisan yung incubator, lalagay na naman tayo ng bagong batch. Para naman hindi maghalo-halo, hindi tayo mahihirapan ng petsa, kung anong petsa, yung edad ng itlog at saka yung mga sisiw natin. So dahil nga yung isang incubator ko is 130 eggs capacity siya, at yung isa naman ay nasa 30 to 50 capacity lang yung manual incubator natin, kukulangin talaga kasi sa 2 linggo or 3 linggo aabot na ng almost 200 yung mga fertile eggs sa mga manok natin. Kaya naman, pinahirapan ko yung sarili ko, at dahil trying hard na vlogger tayo, bawal tayong mabash. Kaya naman pinag-iihihan ko talaga itong ginawa. Dito sa part na to, styrofoam lang po yung ginamit natin. Nilagyan natin ng blower. Tapos, kung napapansin nyo, 2 receptacle po yung ginawa ko dyan. Kasi nga, minsan, nagkakaubusan tayo ng 50 watts na bulb. Kasi pag bagong labas yung mga sisiw natin sa incubator, minsan nilalagyan natin sila ng ilaw, 25 watts yung ginagamit natin. For in case of emergency na maubusan tayo ng 50 watts, 25 watts lang yung available. Kaya ginawa ko na yan siyang 2 dyan para pag 2 25 watts yung mailagay nyo, may blower siya, kayang-kaya pa rin. Kasi hindi yan pwedeng 25 watts pag may blower kasi masyadong mahina yung init ng yung bulb nyo. Ginawa ko na lahat dito. Naging electrician ako, talaga kasi bawal kasi talaga tayong mabash kasi nga 'di ba trying hard na vlogger tayo. Kaya nga pahihirapan natin yung sarili natin dito. So ito at malapit na tayo matapos. Nilagay ko na diyan yung sensor ng natin, yung thermostat natin. May thermostat diyan, may switch, may blower, may 2 receptacle. So ito sa part na to is gagawa na tayo ng lagayan ng ating mga itlog. So 3 layers yung plano ko dito kasi nga 'di ba nasa 60 to 90 yung itlog na hindi kakasya dun sa mga incubator kahit 60 lang. Kaya naman ito yung ginawa ko siyang mga may layers, may blower naman to, so kayang-kaya yan kahit marami yung laman ng ating incubator. So dito na sa part na to naging engineer ako bigla. Sinukat ko kasi nga naman baka tagilid, baka mabash tayo, trying hard na vlogger tayo, bawal tayong mabash, diba? So ito, sinukat ko talaga ng maigi para naman pare-pareho, pantay-pantay yung distansya, yung para magkasya naman yung tray natin kasi nga, diba, hindi naman tayo masyadong marunong gumamit ng martilyo, dito na lang tayo sa DIY na basic na madali lang gawin. So, ang advantage po talaga pag styro yung ginamit nyo kasi madali lang po siya talagang i-DIY. Kahit anong design, anong discarding gusto mong gawin, madali nyo lang po siyang butasan, madali nyo po siyang takpan, madali talaga yung buhay nyo. Hindi kayo mahihirapan. Hindi kayo kagaya ko na nahihirapan kasi pinahirapan ko yung sarili ko. Kasi nga diba trying hard na vlogger tayo. So sa part na to binutasan ko na para dito ko na maipasok yung lagayan o patungan natin yung mga tray ng itlog natin. Kasi nga layers to, mga 2-3 layers. So lalagyan natin to ng patungan ng mga itlog. So sa part na to may butas na tayo. Oo nga pala, yung gagamitin ko dito ay yung nasa show rack, yung show rack ko na ginawa napilay na yon, kaya naman pinagtatapon ko muna yung ibang part at hinugot ko itong mga ganito. Kasi tayo, yung mahilig tayo sa recycle. So ito yung ginawa natin, pinapasok, binubutasan lang natin yan para naman hindi yung mga itlog natin, hindi mahulog, hindi matagilid, hindi mabasag. So yan yung ginamit natin. So ayan, so may 2 layer na tayo, lagyan natin yan ng pangatlo sa baba lang, sa lapag lang yung part ng incubator natin. So dito, ayan, sinukat ko, baka naman tagilid, baka mahulog pa yung itlog natin. Ayan, so ayan, yan yung finished product, may 3 layer na yan. So kasya yan ng 90 pieces na egg. At dahil nga DIY tayo, panindigan natin yan. So dahil may blower, hindi pwedeng hindi magpantay yung init ng mga itlog na pinasok natin dito sa incubator. Kaya nga, lagyan natin yan ng harang, yung mismong ilaw at saka blower niya. Lalagyan natin yan ng harang, lalagyan na lang natin ng konting gap dun sa likod. At of course, dito din sa harap para yung buga ng hangin, buga ng hangin na galing dun sa tumama dun sa ilaw, yun lang yung magsa-circulate sa loob ng incubator natin. So, ibig sabihin, lahat ng itlog, kahit gaano kadami pa yung itlog na nilagay nyo sa loob, pantay-pantay yung init na natatanggap kahit sa pinakataas o sa pinakababa. Kasi nga, diba, may harang siya at yung circulation mismo ng hangin, yung init ng hangin, yun lang po yung dadapo sa kanila. So, patas na patas po talaga sila. So, dito, dahil nga, nahirapan ako dun sa pagputol dun sa mga dito kasi masyadong mahaba yung nilagay natin, di ba? Hindi ko na pinakita kung paano ko pinutol dahil
alam niyo na, trying hard na vlogger tayo, nahirapan talaga ako sa kalisod na part na yun. So hindi ko na pinakita. At dito sa part na to is nilagyan ko na ng glue stick yung ginamit natin para mas madali. Yung mga wire, dinikit na natin para hindi sagabal. At saka yung itong mga nilagay natin yung sa mga binutas natin, nilagyan din natin yan ng glue para hindi siya gagalaw-galaw. At sa part na to alam niyo na, para hindi siya itlog yung ilalagay natin, di ba? So bawal mahulog, bawal umalog, kaya ayan, i-sealed natin yan. At saka dahil may mga butas-butas na din to, ay tinakpan na din natin para hindi masyadong masingaw yung ating incubator. So, sa part na to is malapit na tayong matapos. Kung titingnan nyo, 7 minutes lang yung video, 7 to 9 minutes, pero sa totoo lang, 2 oras ko tong ginagawa. Sobrang nahirapan ako sa pag-iisip, kasi nga, iisipin mo pa kung anong gagawin mo, anong discarding gagawin mo, anong susunod na gagawin mo. Kasi nga trying hard na vlogger tayo, diba? Bawal tayong mabash, kaya dapat perfect yung gagawin natin. So, ang nangyari dyan is, pinag-isipan ko talaga kung anong dapat kong gawin, anong susunod, paano gagawin para magandang tingnan. Kaya, ayan, ikakabit na natin yung yung box, yung karton na ginupit natin kanina. Yun yung pansilbing harang sa direktang tama ng ilaw para dun sa pinaka-upper part ng incubator, yung mga itlog natin. Kaya yan, kanina sinubukan ko lahat black, pero dahil gusto kong mahirapan nga, at gusto kong maging makulay ang buhay, kaya ayan. Di ba? Ang gandang tingnan. So, ito pala yung mga incubators ko, 3. At dahil hindi ako nakontento dun sa parang part ng labas ng styrofoam na madami siyang butas, madaming mga patches, kaya naman gagawa natin ng paraan yan, di ba? Sabi na nga ng mama ko, wag kang mag-makeup kung hindi mo kayang isabay yung kulay ng mukha mo at saka sa liig mo. Kaya ayan, tatakpan natin yan para hindi tayo mabash, kasi nga naman, trying hard na vlogger tayo, di ba? Bawal tayo mabash, hindi tayo pwedeng mabash at hindi tayo papayag dyan. Kaya tinatakpan natin yan. So, ayan, tatakpan natin yan, papalibutan natin yung buong katawan ng styro na yan para hindi makita yung mga pagkakamali natin, di ba? Discarding DIY lang yan. So, ayan, tapos na. Discarding DIY yan. So, ang ilalagay ko pala dito ay nasa 60 eggs lang. 2 tray na eggs lang muna. Kasi yung may 85 na pirasong itlog tayo sa nilagay natin muna sa ref. Dito natin to isasalang sa kabilang incubator. Kasi nga hindi siya kasya dito. So, ito lang muna for 1 week na collection natin ng ng itlog. Ito lang muna yung ilagay natin. So, binatasan ko pala yung thermostat, yung switch para malabas. At saka hindi ko na rin napakita. Binatasan ko din yung mga natakpan ng mga butas dito. Kasi nga, di ba, pag ganitong incubator, kailangan talaga may X-hose siya, may butas. So, ayan. Hanggang na natin na ng mga itlog natin, di ba? So, mission accomplished. Thank you guys for watching. Bye-bye for now. At saka, kung sino gustong magpagawa at umorder, PM nyo lang ako.